mga boss, napanood ko yung isang idol ko dun sa dito sa YouTube na dinidiscuss niya yung tungkol sa kung legal daw ba yung hunting ng ibon dito sa Pilipinas gamit yung airgun. At doon niya, sinabi niya sa topic niyang yun, diniscuss niya, sinabi niya yung mga batas, yung mga batas ng araw tungkol nga sa hunting dito sa Pilipinas dating sa airgun, mga ibon, wildlife, bawal. Diniscuss niya doon yung mga Republic Act na nagsasabi nga, ayan, bawal natin huntingin yung mga wildlife na yan. Kahit sa iba't ibang paraan yung sinabi niya, pwedeng sa silo, ito nga sa airgun o kung saan pa man, bawal. Particular niya sinabi, yun nga, may mga klase ng ibon doon na pinagsasabi siya kung ano yung mga bawal huntingin. At kanya may revise din yun na sama lang dyan yung mga wild duck, tsaka yung nasabi niya yung kandungango, mga kandungango raw. Tapos noon, dali-dali ako pumunta doon sa sa comment section para tignan yung mga comment nyo, mga kapwa nating airganero. At ang daming ang galit, daming nagalit. Hindi naman nagalit doon sa tao na nag-post ng video. Galit sila dahil tungkol sa batas na sinabi nga. Daming reaction doon na nagagalit at hindi sang-ayon tungkol doon sa batas na sinabi niya. So yun, balik tayo sa usapan natin. Balik tayo doon sa usapan natin. Kanya-kanyang opinion. At isa nga sa mga sinasabi doon na sa mga comment, bakit hindi kung peste. Nabanggit nga doon yung kandungango. Eto, nandito tayo ngayon sa Plaisdaan. Plaisdaan dito sa likod ko, sa site na to. At kung mapapansin nyo nga, ibang portion ng Plaisdaan may mga tansik o yung fishing line na nilalagay sila across dun sa sa fish pond. Isa yan para masaklit yung mga kandungango na yan. Yung kandungango yung tinutukoy niya doon kung yung purple heron ba o yung mga night heron, yung black crowned night heron. Pero yun yung target ng mga rito, mga namamalaisdaan. Kasi nga peste, malakas silang kumain ng binhi, nauubos yung mga binhi, similyang nilalagay nila dahil dun sa mga kandungang o mga heron nga na yan. Kaya nilalagyan ng fishing line para masaklit. Hindi mo naman po pwedeng pigilan itong mga namamalaisdaan na yan. Hindi ka lang po pwedeng pumunta rito at pagtatanggalin mo yung mga fishing line na yan, baka mataga ka pa pag ginawa mo yun. Kasi nga malaking perwisyo sa kanila ito ginagawa ng mga ibang ibon. Yun din yung kinakatwiran din ba natin airganero na peste nga. At sa gawin naman doon sa dinala natin sa gawing bukid, problema naman din nila pagka nagsasabog talim sila, yung mga sinasabog nilang binhi na palay kinakain naman ng mga ibon tsaka daga. Kaya may mga time na dumadating na ilalagyan nila ng palay na may lason yung gilid na yung mga pilapil. Kaya yun, minsan bigla kang madadaan, marami kang makikita patay na mga maya tsaka bato-bato. Kasama na rin yung daga kasi nga peste. Wak, saan din yung wak sa sa sinabi doon sa listahan. At mabalik tayo doon sa sa comment. Nagsasabi pa ron na
hindi naman daw pinagbawal ng Diyos yung paghunting. At kung di dahil sa hunting, wala tayo dito. Kasi nga yung mga linuludo natin, dyan nakasurvive kung ano paghunting. Tama naman, tama at tama. Kung di dahil sa hunting, wala tayo dito. Pero sa isang banda sa kabilang kamay, hindi rin pinagbawal ng Diyos yung matulog, example. Pero pag natulog ka sa loob ng klase, ng classroom, bawal. Tsaka kagaya nung nadaanan natin kanina ang buklaw dyan, kahit sa'yo itong lupa, kahit sa'yo yung bukid, hindi ka po pwedeng magtayo ng bahay mo roon. Hindi nang pinagbawal ng Diyos magtayo ng bahay, pero pinagbawal sa batas. So yun lang, ang ibig lang sabihin, lahat ng pagka mga bawal na yan, pagka nilabag natin, kahit di bawal sa Diyos nga, may consequences. May mga consequences yung bawat paglabag natin yan. At yung mga consequences na yun, hindi maganda para sa atin. Pero tignan nyo, bata pa lang ako, ilan lang kaming naghahunting sa lugar na to. At yung sistema, yung pangyayari, halimbawa sa bukid, pagka may tanim yung bukid, pag malalaki yung tanim, walang naghahunting. At pagka nag-ani, may time na makapaggalagala, nakakapamaril to mga kagaya ko na nakakapamasyal dito sa bukid. So bali ganon, yung mula nung bata ako hanggang ngayon, yung mga ibon nandiyan pa rin, mga tikling, parang rinse and repeat lang. Magtatanim, mag-aani, ibon nandiyan pa rin, balik-balik. Pero sa gawi doon, sa gawing kabilang side na dating pinapasyalan din namin, wala nang ibon, wala nang, nandun na lang mga maya. Ano yung dahilan, bakit ganun, bakit wala na yung mga dating ibon na nandun, puro maya na lang nandun na mga bato-bato. Kasi mga bato-bato naman kahit sa bubong ng bahay nagsisila po yung mga yan. Dahilan kasi puro kabahayan na doon, yung mga dating bukid, dating bakawan, tabi ng ilog, gano'n. Puro bahay na, puro kabahayan na. Baga dinevelop na, ginawa ng subdivision. Yun yung dahilan, kung totoong dahilan kung bakit nawawala itong mga ibon. Nawawala na sila ng tirahan, palit ng lugar nila, kaya nauubos. Baka sa mga yan, mga teritorial. Pero kung sasabihin natin dahil sa hunting kaya nauubos yung mga yan, napaka imposible naman. At meron din mga oposisyon, kasi may nag-comment doon, ang sinasabi walang makain at pangulam, kaya namamahal lang ibon. Sa mga nagkisi-oppose naman, kasi sabi magkano nga naman daw to isang kahon na bala, sa 1 kilong manok na yung iba, at may pambili ka ng PCP, ayan, mga mga gadgets, parang poor excuse daw yung walang makain o pang-ulam. Ito mga sir, may silo ng bayawak. Ayan, pero di po siya bigas. Ibig sabihin, mayroon kasi buhay dito sa tabing dagat. Kaya yung mga yan, literal na naghahunting para pang-ulam. So ayun mga ka-ergalero, sa opinion nyo, ano yung opinion nyo to tungkol dito?
At kung bawal pala mag-hunting, anong ginagawa natin dito? Ano ba tayo dito? Yan pa yung isang dela, no? Ang tataba ng kangkong dyan. Isa pa yan sa mga pinunta natin dito. O, pag-uwi ka kangkong, matutuwa pa sa misis. Hindi naman natin pwedeng pigilan yung mga developer na i-develop yung lugar. Baka ito, kahagisa-gisa, subdivision na rin to. Hindi naman natin sila mapipigil. Pero yun yung kaunahan dahilan sa opinion ko lang naman kung bakit nagkakaubos ng mga ibon dito sa atin. Pero kung sasabihin mo kung pipigilan naman natin yan, saan dito rin tao? Hindi na namin problema yon. Hindi mga binabayaran yung gobyerno siguro para isipin yung bagay na yan. Pero hindi na tayo dapat isip doon. So yun, umano tayo rito kung bawal mag-hunting. Hindi endangered o hindi protected species yung pinupunta ko rito. Ang hinahunting ko rito, rabbit. Yun lang mga kaerganero, paalam.